Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw po at ani sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live sa via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Pia, ang inyong bagong host at makakasama. Ayan, at ako naman po si Gian at kami po ang inyong makakasama tuwing Miyerkules at Biyernes 10 to 11 in the morning. Yes, ayan. So, syempre bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang ating mga butihing direktor. Syempre, si Director Dionisio G. Alvinia, ating Director 4. Sir Joel V. Dator, ang ating Deputy Director. At syempre, si Sir Elijah Davalos, ang ACD Chief at Interim Director for Assets. Sir Andy M. Tuates, ang BPED Chief and interim head ng Coconut Trust Fund. Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for R&D. At syempre, ang ating mga section chief sa ACD, si Sir Jet Sobaba and Ma'am Besgie Bagararo. Ayan. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng ating mga empleyado na naririto at nakikinig, lalo-lalo na sa ating mga magigiting na drivers. Ayan, syempre, naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. At ang ating syempreng mga security guards na nandyan ngayon, mga sir, wag po natin kakalimutan uminom ng tubig. At mainit po, yes po. At syempre, sa ating mga nakatravel at nagsasagawa ng fieldwork at sa lahat po ng staff ngayon. Ayan, i-welcome po natin si Ate Pia. Siya po Yes. ang magiging makakasama natin sa mga susunod pa na episode ng Usapang RCEF. Thank you, Bia. Ate Pia. Ayan, Yes, sa Usapang RCEF po ay tatalakayin natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec kabilang ang mga layunin nito, mga benepisyo sa magsasaka at kung paano ito makakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Noong nakaraang episode po ay tinalakay natin ang impormasyon tungkol sa rice milling o paggigiling ng palay. Kasama si Engineer Ryan J. Juan ng TMTD. Kung na-miss nyo po ang episode na ito ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa Facebook page ng Radyo Agri 90.1 at sa official Facebook page ng DA PhilMec. Ayan. Yes, yan. Tama ka dyan, partner. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. So, panoorin po muna natin ang Balitang RCEF. 291 RCEF beneficiaries nagsanay. Sa loob lamang ng 2 linggo, umabot sa 291 FCA beneficiaries ang dumaan sa technical briefing at training course sa paggamit at pagmemaintina ng RCEF technologies. Mula March 3 hanggang March 14, isinagawa ng TMTD ang pagsasanay kung saan tinangkilik ang mga teknolohiya tulad ng hand tractor, four-wheel drive tractor, rice transplanter, combine harvester, reaper, single-pass rice mill, impeller rice mill, recirculating dryer at rice processing system. PBVM inspeksyon ng RPS-2 sa Isabela. Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Rice Processing System o RPS-2 sa Itiaga, Isabela noong March 6. Ang 67.48 milyong pasilidad na pinasinayaan noong November 2024 sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. Sa tulong ng mga modernong pasilidad na ito ay inaasahang mababawasan ang gastos sa produksyon at mapapataas ang kalidad ng bigas sa lalawigan. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update tungkol sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. At huwag din po nating kakalimutang to hit the like button at i-share po ang ating live. Time check po, ang oras po natin ngayon ay 10 in the morning. Ayan. Maaari din po kayong mag-iwan ng
mensahe o shoutout sa ating comment section at amin po itong babasahin. Ayan. Magbasa po muna tayo ng mga pagbati ngayon, Ate P. Yes, oo. Ayan. So, ayan, marami ng mga nakatutok, mga nag-good morning. Ayan, good morning po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nagko-comment at nakanunood ngayon sa ating Facebook Live. Ayan. Good morning po kay Sir Rogelio Estada Castillo, kay Sir Arnold Sundayon, kay Sir June Usita. Usita. Yes, Ayan. At kay Sir Gedeon Reyes Alejandro. Good morning po sa ating lahat. Happy viewing po. Yes po, ayan. So, ngayon, ipakilala natin ang ating guest. So, ngayong episode ay makakasama po natin si Engineer Mark Bernard Vidad mula sa Technology Management and Training Division. Siyempre, mula pa rin sa ating ahensya, PhilMec. Ngayon ay tatalakayin naman po natin ang mga impormasyon tungkol sa land preparation or tamang paghahanda ng lupa. Ayan. So, magandang araw po, Sir Bernard. Magandang araw din po. Good morning sa lahat po, sa mga nanonood po sa Facebook Live, sa mga tagapakinig po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Good morning po. Baka, Sir, may gusto ka pang i-shout out. Shoutout. May mga talagang magpa-shoutout sa atin. No? So, shoutout po sa mga kasamaan ko sa TMTD, sa mga nakikinig dyan. Shoutout din po sa mga kaibigan ko at sa mga iba pang mga kakilala na nanonood at nakikinig, and sa lahat din po ng listeners natin, shoutout po sa inyo. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Sa atin pong pagpapatuloy ay, Sir, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano nga po ba yung paghahanda ng lupa or land preparation at ano-ano po yung dapat gawin ng ating mga karadyo agri na nagsasaka kapag maghahanda ng kanilang lupang katamnan. Okay, so pag sinabi po kasi nating land preparation o paghahanda ng lupa, ang una pong pumapasok sa isip ng mga farmers natin yung tinatawag nating pag-aararo o pagbubungkal. Well, kasama ito yung ating pag-aararo sa ating proseso ng land preparation. Pero po, pag sinabi kasi nating land preparation, ito yung ating buong proseso kung saan hinahanda po natin yung lupa natin para po maging maganda yung kondisyon nito para po sa pagtanim at paglaki po ng ating mga tanim na palay. So, sa land preparation po, kasama po yung ating pagbubungkal o pag-aararo, yung tinatawag nating tillage. And actually, marami pa pong proseso yung ating land preparation. Katulad po yung ng ating pagbababad ng lupa o yung ating land soaking na tinatawag, pagpapatubig o irrigation, at yung mapagawa pa natin ng mga dike, kanal at pilapil. So actually, sa land preparation, pag sinabing land preparation, ay lahat ng proseso na ginagawa natin para maihanda yung ating lupa para sa pagtanim. So, yun po yung land preparation natin. Sir, sa land preparation, importante po ba na may pahinga yung lupa bago po ito ihanda ulit sa pagtatanim? Yes po, mahalaga po na pagpahingahin o makarecover po muna yung ating lupa from the huling harvest o yung last harvest natin bago po natin ulit simulan yung ating pong pagsasaka. So, kailangan po yung follow period po natin at least 30 days bago po tayo ulit simula sa ating mga proseso ng land preparation. Okay. So, Sir, regarding naman po, ano pong mga tillage pattern ang mga maaaring gawin ng ating mga farmers sa paghahanda nila sa lupa? Okay, ang mga tillage patterns natin, sa madaling salita, kung paano natin ginagamit yung ating mga makinarya sa pag-drive o pag-aararo sa ating lupang sakahan. So, pagdating natin sa ating tillage pattern, meron tayong tatlong recommended na tillage patterns na ginagawa. So, una dito yung ating circuitous pattern o yung ating karaniwang ginagawa ng mga magsasaka. So, sa pangalan pa lang niya, circuitous pattern, so paikot yung atin pong nagiging pattern sa ating paggamit ng mga makinarya. So, magsisimula ito sa labas, papaloob, hanggang matapos yung buong area. So, ito po yung pinaka-common na ginagawa ng mga farmers natin, yung circuitous pattern. Pangalawa naman, ito po yung pangalawang pattern natin, yung ating tinatawag na headland pattern. Yung headland pattern po natin ay ginagawa po natin sa mas malalaking pitak o kahon, kung meron man po sa ating area.
Sa headland pattern po kasi magkakatabi o parallel yung atin pong pagdaan sa atin pong area para po hindi po masira po yung atin pong pattern na ginagawa. So, kaya siya tinawag po na headland pattern dahil meron po siyang headland. So, sa headland po na yon, doon po magmamaniobra po yung atin pong traktora o kung anumang makinarya po yung ginagamit natin para hindi po masira yung pattern natin. Para ma-maintain po Yung parallel. diretso. Then, yung pangatlo natin, yung tinatawag nating gathering headland pattern. So, ito po yung parang pinagsamang circuitous at headland pattern. So, paikot siya. Ang kaibahan niya naman sa circuitous pattern na mula sa labas papaloob, ito naman magsisimula kayo sa loob. Papalabas yung ikot niya at doon kayo ulit sa headland magmamaniobra para hindi masira yung kanyang alignment. So, ganun po yung ating tatlong TH patterns, circuitous, headland, at gathering headland. Yun. Sir, importante parang ano ba? Kino-consider po ba yung parang laki ng bukirin or ng location para po dito sa mga tillage pattern natin? Yes po, consider din po yung laki ng area. Pagdating po kasi sa circuitous pattern, yung common na ginagamit natin, actually pwede siyang gamitin kung gaano man kalaki o kaliit yung ating area. So ito nga yung ginagawa nila actually sa karamihan po ng ating mga magsasaka. Yung ating dalawang pattern, yung headland at gathering headland, so mas preferably na gawin siya sa mas malalaking area. Oo. Dahil para mas maging epesyente o mas maging maganda po yung maging ikot o pagmamaniobra natin gamit po yung ating mga traktora. Ayan, thank you so much, sir. Ayan, mga karadyo agri, tandaan po natin na 30 days daw po ang kailangang pahinga ng ating mga lupa para po sa bagong pagtatanim natin. At ang tatlong tillage pattern po natin ay ang circuitous, headland, at gathering headland. Ayan, i-comment nyo rin po kung ano po yung tillage pattern na ginagamit nyo, mga karadyo. Yes, yung madalas nilang pinapractice. Yes. Oo. Ayan, kasabay po sir ng paghahanda ng lupa ay ang pagtatanim. Ngayon po, para po sa ikatlong katanungan, kung gagamit po ba ng precision rice seeder, paano naman po ang tamang paghahanda ng lupa, gayon din paano kung ang gamit po ay riding type at walk behind transplanter. Sa paggamit naman, sa paghahanda ng lupa natin para gamitan ng precision rice seeder at mga transplanter, actually parehas lang halos yung ating ginagawang paghahanda para ma-attain natin yung field conditions natin. Okay? So, mahalaga kasi na maayos yung ating lupa para mas madali at mas mabilis po yung paggamit natin ng mga makinaryang ito. So, una po kailangan patag yung lupa natin. Wala pong mataas, walang mababang spot. Pangalawa po, kailangan tama yung kondisyon ng lupa natin. So, hindi po siya masyadong matigas, hindi po masyadong malambot. Kailangan po, pag naitanim po yung ating seedlings o yung ating pong punla, kailangan po tumayo siya ng maayos. Pangatlo, ito po, kailangan po tama lang yung taas po ng tubig natin. Ayan. So, usually, ang maling practice po is masyadong mataas yung tubig o masyadong mababa. Ngayon, kailangan po yung taas po ng tubig natin ay mga hanggang 1 hanggang 2 sentimetro lang sa pagtatanim hanggang sa ika-4 o ika-5 araw po after na magtanim. Ika-4 naman, kailangan hindi masyadong malalim yung lupa. Ito, medyo importante po ito. Kasi sa actual na operation po ng mga transplanter natin, madalas pong nagiging problema ay nalulubog yung ating pong mga transplanter. Okay? So, kailangan po hindi mas lalaki sa 20 centimeters ang lalim po ng lupa natin mula po doon sa layer niya po sa baba hanggang doon po sa kanyang surface sa itaas. Okay? Then, ika-5, kailangan po lahat ng mga damo, mga dayami, mga organic material po ay nabulok ng maayos, nadurog, at naihalo po sa atin pong lupa para maiwasan po na bumara yung atin pong mga dayami. Kung, for example, dun po sa ating mga transplanters at seeders. And lastly, ika-6 po,
kailangan po hindi mabato o walang bato doon po sa ating area para maiwasan naman po natin yung damage sa ating mga parte ng transplanter dahil medyo sensitibo po yung ating mga parte na nagtatanim. Kailangan hindi po sila tumama sa matigas na bagay para hindi po sila masira. Yun. Oo. Ayan. So, talagang napakahalaga pala, sir, ng land preparation. Ano? Kasi natatandaan ko din nung gumagawa ko ng manual, talagang ito yung unang-unang kailangan nilang i-research, kumbaga, yung land prep talaga. Kung paano po mag-land. Oo, kasi napakahalaga niya sa pagtatanim. Kumbaga dito magsisimula diba? Ayan. So, talaga naman siksik ang mga impormasyong hatid ni Sir Bernard, diba? Mga Karadyo Agri. Kaya, wag po muna kayong aalis dahil marami pa kayong matututunan. So, sa mga nagpaplano naman pong magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng PhilMech Office by region, kasama na rin ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Ayan, mula naman po sa Region 1, ang PhilMech Office po natin ay matatagpuan sa FMFOD Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, at maaari nyo pong kontakin si Sir Roland F. Ruiz sa 0951-541-4859. Sa Region 3 naman po, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa FMFOD office din po sa Science City of Muñoz. Ang maaari nyo naman pong kontakin ay si Ma'am Merlinda T. Ramento sa 0936-137-2292. Ayan, para naman po sa Luzon B, Region 2, covering Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Maaari po kayong magpunta sa Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At maaari nyo pong kontakin si Sir Ryan D. Duyag, ang ating OIC Regional Focal. Maaari nyo po siyang tawagan sa 0927-344-7351. At sa CAR naman po, covering Kalinga and Ifugao, sa Department of Agriculture Regional Office, Field Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City din po, Cagayan. At maaari nyo pong kontakin si Miss Laika Jane Pascual sa 0905-691-7462. Para naman po sa Luzon C, sa Region 4A, covering Quezon City, Laguna, and Cavite. Ang office po natin ay matatagpuan sa Agricultural Training Institute or ATI sa Diliman, Quezon City, Metro Manila. Maaari nyo pong kontakin si Miss Josephine Valdez sa 0977-822-9420. Para naman po sa Region 4V, ang office po natin ay matatagpuan sa Palawan Research and Experiment Station, Santa Monica, Puerto Princesa. At maaari nyo pong tawagan si Sir Kenneth Calderon sa 0906-841-4917. At sa Region 5 naman po, covering Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon, sa Department of Agriculture Regional Field Office Number 5 sa Philly, Camarines Sur. Maaari nyo pong kontakin si Sir Joseph Corporal Jr. sa 0950-984-4402. Yes, at sa Visayas naman tayo. Sa Region 6, sa Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo, maaari po kayong magtungo sa Villar Sipag Farm School sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. At pwede nyo pong kontakin si Catherine N. Casiano sa 0965-693-0843. At sa Region 7 naman po, covering Negros Oriental and Bohol, pwede po kayo magtungo sa DA Patco sa Barangay Look, Dumaguete City, Negros Oriental. At pwede nyo pong puntahan or kontakin si Sir Rogen John Flores sa 0961-204-4911.
At sa Region 8 po, covering Leyte, Southern Leyte, Samar, and Biliran, pwede po kayo magpunta sa PRT MDC sa AES Compound, Barangay Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. At pwede nyo pong kontakin si Sir Kinen Jake Tenedero sa 0935-810-5453. Para naman po sa Mindanao A, Region 9 covering Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ang office po natin ay sa DARFO 9, Linienza, Pagadian City. Maaari nyo pong kontakin si Miss Aisel D. Solampid sa 0997-761-6579. Sa Region 10 naman po, Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur. Ang office po natin ay sa DANMA CLRC sa Dalwangan Malaybalay City, Bukidnon. Ayan. Ang maaari nyo naman pong kontakin ay si Sir John Ray Bilyaban sa 0931-818-0358. Ayan. Sa Region 13 naman po, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Ang office po natin ay sa DA Caraga, Pedmo Building, Capital Site, Butuan City. Ang maaari nyo naman pong kontakin ay si Miss Jingle T. Paloma sa 0938-321-1477. Ayan. So, para sa Mindanao B, Region 11, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at del Sur, pwede po kayo magtungo sa DANMA CLRC sa Dalwangan Malaybalay City, Bukidnon. At pwede nyo pong kontakin si Miss Hazel Buenavista sa 0919-799-2413. At Region 12 naman po, covering North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat. Pwede po kayo magtungo sa PhilMec Office DARFO 12, Regional Center sa Carpenter Hill, Coronadal City. At pwede nyo pong kontakin si Sir John Ray Modio sa 0956-724-1821. At sa BARM naman po, sa Maguindanao del Sur, del Norte at Lanao del Sur, pwede po kayo magtungo sa Office of the Engineering Division ng Mafar BARM, Bangsamoro Government Center ng Cotabato City. At pwede nyo pong kontakin si Sir Khalid Sanggakala sa 0930-346-8740. Ayan, so shout out muna tayo sa ating mga listeners. Yes, sa ating Facebook page. Ayan. Ayan, from DA Filmec Live. Good morning po kay Sir Salvacion Yasay from Antique. Ayan. Parating na tayo ng Yes. Hello po sa mga taga-Antique. Ayan. At syempre, good morning din po kay Ma'am Leila Apita. Ayan. At kay Sir Edgar Amores. Listening daw sila from Nueva Ecija, Maunlad na Pinas Agriculture Cooperative. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kay Sir Mangon Tawar, P. Ampuan. Good morning po from Masyu Lanao del Sur. Mabuhay po ang Filmec. Ayan. Shout out din po sa mama ko, si Leia Gabutin. At sa aking kapatid na si Kit. Ayan. So, ayan. Shout out na din sa mama ko na nanonood. Ayan. Shout out po sa mga mama namin. Yeah. Ayan. So, from Sir Jet Molek Subaba. Ayan. Good morning, yes, sir. Yes, good morning po. Ayan, kay Akin, shout out po from Applied Cooperative Division. Shout out sa mga taga-Steeps. Ayan. Shout out din po sa mga hindi ko favorite dyan. Lalong-lalo na po kay Miss Zaira. Ayan. Siya lang po ang i-shout out natin today. Ayan, at pagbati din kay Sir June Usita. Ayan, at sa members ng Pagsayaatan Agriculture Cooperative. Ngayon. At watching from Tabuk City daw si Ma'am Leila Apita. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan, shout out din po kay Sir Ezekiel Aquino. Shout out po. Ayan. Mm-mm. Kay Miss Joanna Paulo, sa mga magzuzumba daw po mamaya. Ayan, kay Sir Jebong Santos Escobar, pa-shout out din daw po si Sir Albrian Martin. Shout out po Ayan, sa inyo. hello po. Ayan, so sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. So, Patuloy pong sumusuporta sa ating live. yes, okay. So, sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ngayon naman po ay dadako na po tayo sa iba't ibang mechanical dryers ng RCEF. Ayan. Sa iba't ibang, ano po siya, iba't ibang makinarya. Oo, pangkani. Ayan, so andito ulit syempre si Sir Bernard, andito pa rin siya. So, sir, ano po ba yung mga makinaryang mayroon ng RCEF mechanization program para sa paghahanda ng lupa? Okay, pagdating naman po sa mga pwedeng makuha ng ating mga farmers mula po sa RCEF Mechanization Program na mga land preparation machinery, meron po tayong tatlo. So una po dito yung ating hand tractor. Sumusunod po yung ating pong floating tiller o tinatawag din pong turtle, mud boat or bao-bao sa ibang lugar. At yung atin pong ikatlo, yung atin pong four-wheel tractor. So yung atin pong hand tractor, ginagamit po natin sa mas mga maliliit na area. At gayon din po yung atin pong floating tiller. So ginagamit naman po natin ng floating tiller sa mga area po na medyo malalalim po yung atin pong lupa. At yung atin naman pong four-wheel tractor ay ginagamit po natin sa mas malakihang mga area at mas malawak po na mga gamit katulad sa mga paghahakot ng ating mga makinarya, pag-aararo, pagkuha o paghakot ulit ng ating pong mga farm inputs at marami pa. So yung tatlo po na yon, four-wheel tractor, hand tractor at floating tiller ang pwede po nating makuha under po ng RCEF program. Ayun. Sir, sa hand tractor po, meron po tayong mga implements. Okay. Ano-ano po yun, sir? So sa hand tractor po, meron po tayong mga implements o mga ekwipo o aparato na pwedeng ikabit. So isa po doon yung ating pong tinatawag na disc plow o yung mga plato po natin. Ikalawa po yung ating pong cam baharo o yung ating pong suyod. Yung ating pong leveler o yung pampatag natin. And syempre po yung ating pong mga trailers. Ayan. Sa huling katanungan naman po, sir, ano-ano po yung mga benepisyong hatid ng tamang paghanda ng lupang tatamnan kung gagamit po sila yung mga magsasaka po natin ng angkop na makinarya? Okay po. So, thank you. So, bilang ang land preparation po yung ating unang hakbang sa atin pong rice cultivation, so malaki po ang epekto ng atin pong tamang paghahanda ng lupa para sa ikagaganda po ng ating tanim at ikagaganda rin po ng ating pagsasaka. Unang-unang epekto po ng ating tamang land preparation ay mas gaganda po ang kondisyon ng ating mga tanim. Kung maganda po ang kondisyon ng lupa natin, magiging maganda po yung paglaki at pamumunga po ng ating mga tanim na palay, mas magiging masagana po yung ating ani. So, ayun po yung relasyon po ng ating tamang paghahanda ng lupa sa atin pong magiging ani po na palay. Kalawa naman po, pag tama po ang paghahanda ng lupa natin, mas bibilis at mas gagaan po ang trabaho ng ating pong mga magsasaka. Lalong-lalo po kung gagamit po kayo ng atin pa pong mga ibang makinarya sa pagtatanim, yung mga transplanter natin at seeder, at pati na rin po sa pag-ani, yung mga harvester natin. So mas dadali po yung atin pong paggamit sa kanila pag tama po yung atin pong land preparation. For example po, pagpatag ang lupa, mas madali po natin silang magagamit. Ayun. Sir, yung mga machineries po ba natin ay gender-friendly or gender-friendly? Friendly. Magagamit po ba ito ng mga kababaihan? Ay, syempre po, magagamit po. Kayang-kaya po ng mga kababaihan po natin na i-operate na po yung ating mga mas bagong makinarya dahil ito po ay mas pinadali, mas pinagaan po ang atin pong mga paggamit. At sa tingin ko naman po, dahil Women's Month ngayon, so empower po natin, encourage po natin yung ating mga women farmers na gamitin po at magsanay pong gumamit ng mga
makinarya natin sa RCEF. Ayan. Sa TMTD po, kung hindi po natin alam, ay nag-offer po sila ng mga training courses ng paggamit po ng mga machineries natin. Ayan. Yes, at syempre pati din yung mga kabataan natin, 'di ba? Meron tayong Youth for Mechanization. So, dahil gender friendly na rin siya, so I think magiging madali na rin para sa mga kabataan. Yes, gamitin tong mga machine natin. Ayan. Kaya ini-encourage po namin kayo na mag-apply na po sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Yes. Ayan, so maaari din po kayong mag-comment na inyong mga mensahe or ang mga komento po sa ating comment section dyan sa ating FB Live. So, yun. Ayan. At huwag po muna kayong aalis at panoorin po natin ang boses ng magsasaka. Ako si Aquilino Aronio, pangkalahatang tagapamahala o General Manager ng Umiray Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative o UMARBEMCO sa Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Ang UMARBEMCO ay naitatag noong Mayo 22, 1992. Kami nagpapasalamat sa PhilMec kasi ang aming kooperatiba ay pinagtiwalaan nilang bigyan ng mga makinarya gaya ng 2 hand tractor, isang 4-wheel farm tractor at isang combine harvester at rice transplanter. Malaking biyaya sa aming samahan ang RCEF program ng PhilMec ang pagbibigay ng mga modernong makinarya sa aming kooperatiba. Maski mga hindi membro ay amin ang binibigyan ng serbisyo upang sila naman ay makasabay din sa amin bilang kami mga kasapi. Kami pong samahan ng UMARBEMCO ay buong pusong nagpapasalamat sa tulong po sa amin ng PhilMec. Napadali ang aming trabaho, lilit yung aming gastos, lalaki ang kita namin. Yung ibang makukonsumo namin na panahon sa mano-manong paghahan traktor at pag ginamitan po namin ng 4-wheel tractor, napapadali po ang aming trabaho. Isa pa po yung gagamitin po namin sa ibang pangangailangan. Makakagawa na po kami ng ibang trabaho. Kami ay lubos nagpapasalamat at alam ko na may ibigay pa ninyo ang mga pangangailangan tulong para sa amin. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Bawat magsasaka, sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago makinarya. Yes, at ayan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Umiray Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative ng Umiray General Nakar sa Quezon. So, naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. Sir, baka may huling shoutout pa po kayo or may gusto po kayong i-promote. Okay, sige. Announcements. Sige, Ganun, so papasalamat po ako sa pag-imbita sa akin dito sa ating programa ngayon. Shoutout po sa girlfriend ko na nanonood, syempre. Shoutout po sa mga kaibigan kong nangungulit na, sila Justin, sila Daniel, sila Lorenzo, Rolando. And para po sa pagpo-promote po ng mga activities ng TMTD, so niimbitahan ko po yung mga farmers beneficiaries po natin na suportahan po ang ating mga training, magsanay, at mag-aral po ng ating tamang pag-operate at pag-maintain ng mga makinarya. So kagaya nga po ng sabi natin sa RCEF, arangkada sa tamang makinarya. Salamat po. Ayun. Thank you so much din po, sir, sa pagpapa-unlock ng aming invitation. Pero bago po tayo magtapos, ay bumati po muna tayo ulit sa ating mga live viewers. Yes, ayan. So, good morning po kay Leonard Basinga. Ayan. Go Engineer Mark daw. Ayan. So, Sabi baka mga friend fans, niya, sir. Yes, Sir Yes Leonard. po, ayan. At kay ano pa ba? Ayan. Ayan. Good morning po from UPMC kay Ma'am Arna Luz Kabugawan. Ayan po. Ayan, good morning din po kay Sir Dad C. Sagun at sa
sa Carmelito B. Kay Sir Carmelito B. Condensa Jr. ng Tagumpay Farmers Association, Barangay Tagumpay, Rojas, Palawan. Ayan. At kay Ma'am Violeta Baksal, ayan, watching daw from Katarman, Northern Samar. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Ayan. Good morning po sa ating lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood po sa ating live. At dito po nagtatapos ang land preparation episode ng Usapang RCEP kasama si Engineer Mark Bernard. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Yes, at sana marami po kayo natutunan sa episode natin today para sa paghahanda ng land preparation. Ayan, so hanggang sa susunod po, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMech ay may makinarya kang maaasahan. Yes, at ito po ang Usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.